Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ma'am si Jam, Trabahong Abroad. Kung kayo man po ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share po para po sa mga kakilala natin na naghahanap po ng trabaho sa abroad. So ngayong araw po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang domestic helper bound in Malaysia. Pakiusap ko lang po na wag po kayo mag-i-skip na kahit na ano man po sa aking vlog para po wala po kayong makaligtaan na mga information regarding po sa legit agency po na pag-uusapan po natin ngayong araw. So pasensya na po kung ang aking boses ay medyo late or video po ay medyo late, pero alam ko naman po na malinaw po yung aking boses dahil gumamit na rin po ako ng microphone ngayon. So ngayong araw po ay sobrang lamig po dito sa Hong Kong. Yes po, currently nasa Hong Kong po ako. So pag-uusapan po natin ngayon, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Domestic helper bound in Malaysia, kailangan po nila na 100 na katao or babae po lamang yung pwedeng mag-apply dito. Ang kanila pong sahod is 400 USD. So depende po yan sa palitan ng Malaysian ringgit to Philippine peso. Kailangan po nila ng 1 year experience po abroad or local. No minimum educational attainment. Ito po yung pinakamaganda. So 24 years old pataas. Yung pinaka-limit age po kasi dati 43 to 45, 43 ata yung first timer, hanggang 45 naman yung ex-abroad. So, hindi ko na po alam ngayong this year 2024. So, pwede po kayo mismo magpunta sa agency regarding po sa limit age na kung katanungan nyo po is limit age. So, ito pong trabaho is para sa mga babae lamang to, domestic helper. No placement fee po. Ang kanilang agency is Global Professional Resources Philippine Incorporation. Ito po yung pangalan ng agency na ilalagay ko po mismo dito sa baba. Ang kanilang address is 2A 1325M Adriatico Street, Ermita City, Ermita, Manila. So, yung mga qualification po na hinahanap nila bilang isang domestic helper sa Malaysia, kailangan po na marunong kayo mag-alaga ng bata or meron kayong experience sa pag-aalaga ng bata, especially po kung kayo man po ay may mga kapatid, pamangkin. So, alam nyo po yung kung gaano kahirap ang mag-alaga ng mga pamangkin at mga anak or mga kapatid. So, pwede po yun. Basta may experience po kayo sa pag-aalaga ng bata. At especially po sa mga pagluluto. Regarding po sa pagluluto, ang luto naman po sa kanila, kadalasan po kasi may mga powder. Kung kayo po ay mag-a-apply po dito sa Malaysia, kailangan nyo po matutunan yung mga chicken curry. Kasi merong mga Chinese kasi na food na parang Philippine food lang din. At tulad ng mga adobo sa kanila. Tapos yung parang biko sa atin, sa kanila kasi yung pinakabigas ng biko nila, medyo may buto-buto pa. Kung totoosin. Tapos meron din silang mga pansit canton, pansit bihon, ganun lang din sa kanila. May pagkakaparehas lang din. So yung kanilang mga paglilinis sa bahay, mas mainam po na itanong natin sa mismong agency. Huwag po kayo basta-basta magpirma or mag-okay sa mga job na i-offer po sa inyo ng inyong mga employer kung hindi nyo naman po kaya. Especially po kung halimbawa po ang anak nila is triplets. Tapos umokay kayo, hindi nyo pala kaya. Siyempre, automatically hindi nyo po matatapos yung kontrata nyo kasi hindi lang po yung bahay yung aasikasuhin nyo. Siyempre, pati yung triplets. Hindi lang din po yung bahay o triplets ang aasikasuhin nyo. Siyempre, magluluto kayo lahat ng responsibility. Kailangan po na maging okay yung job. Kailangan po ninyo na umoo sa mga job offer na i-offer sa inyo ng agency or ng employer ninyo kung talagang kaya po ninyo. Kung hindi nyo po kaya, huwag nyo pong ipilit. May mga job offer po kasi dito na pwede naman po kayong humindi kapag hindi nyo po kaya. So, kailangan nyo po na mag-okay sa mga job offer ng agency or employer kapag alam nyo kaya at kaya nyo tapusin yung inyong kontrata. Kasi mahirap po, lalo na po sa mga first timer,
kung ang inyong kontrata ay hindi po ninyo matatapos. So, yun po yung pinakamahirap. Ngayon po, regarding po sa pagtatanong, kasi kailangan nila ng at least 1 year experience po. So, pakitanong po ninyo kung po pwede po bilang isang first timer, kasi hindi ko po alam, kayo na lang po yung magtanong. Pero kung meron naman po kayo mga karanasan sa pag-aalaga ng bata, paglilinis ng bahay, kasi wag po kayo mag-expect ng bahay dito is maliit. Ang mga bahay po dito sa Malaysia ay malalaki po. So yan, lumipat po tayo ng ating pwesto kasi medyo maingay po yung pwesto natin doon kanina. Nakaupo tayo kanina doon. So yung mga kwarto po kasi sa Malaysia, marami po. Wag po tayo mag-expect na isa lang kwarto doon. So malalaki po yung bahay doon. Pinakamalit na bahay, masasabi ko na 3 or 4 yung kwarto. So kadalasan kasi mas marami yung kwarto, mas maraming CR. Merong wet and dry na kitchen. So expected na po talaga natin na up and down or bungalow yung bahay, talagang malaki. May mga garden. So hindi po kagaya sa dito sa Hong Kong na malilit lang yung bahay. Doon po kasi sa Malaysia talagang malalaki yung bahay. So yung mga lahi po doon, meron Chinese Malaysian, Indian Malaysian at Malay Malaysian. So, 400 USD po yung inyong magiging sahod. Kung kayo man po ay may mga experience sa pag-aalaga ng bata, sa mga newborn, pagluluto, pagluluto naman po, meron silang mga putahe na katulad din po sa, dito po, dyan po sa Pilipinas, katulad ng mga pansit bihon. Yung mga bacon nila meron din doon, pero yung sa atin kasi walang buto ng bigas. Doon kasi sa kanila may konting buto ng bigas yung pinaka-bacon nila. So, yun po yung mga tip po na pwede ko po sa inyong share, na kailangan po ninyo meron kayong time management, especially po kung meron po kayong batang aalagaan. Kailangan nyo pong ma-maintain yung inyong time management sa pag-aalaga ng bata, sa pagluluto, especially sa gaano kalaki yung bahay, paano nyo lilinisin. Mas mainam po na malinis yung bahay kasi yun yung gusto nila, especially po kung tsekwa ang inyong magiging amo. Tapos, yung inyong mga day off, pwede nyo pong itanong mismo sa agency at kung bayad po iyon. Kasi dati kasi ang sahod is maliit talaga, ngayon at medyo tumaas na. 400 USD, depende po sa kontrata. Dati kasi walang day off, ngayon may day off na at babayaran pa. Dati kasi 65 ringgit, ngayon di ko na alam kung magkano ang day off kung hindi kayo pagde-day open at pagjujutihin kayo. So, yun po ang pwede ninyong itanong regarding po sa mga katanungan ninyo, yung mga limit age ngayon. Kasi dati kasi ang alam ko first timer is 43, ex-abroad is 45. Ngayon po hindi ko na po alam kung ano po yung pinaka-limit age po na ano. Pwede po kayo magtanong mismo, wag na po kayong agent, sub-agent pa yung mga tinatawag nila ganyan, agent. Mas mainam po na kayo na po mismo yung magpunta dito sa agency sa mga katanungan po ninyo regarding po paano kayo mag-apply. Gusto ko rin po i-share sa inyo kasi merong mga agency na sagot din po nila yung pasaporte or iba pang mga requirements. Ngayon po dito sa agency, hindi ko po alam kung paano po yung sistema nila ngayon. So meron kasi dating mga agency na sagot nila yung mga medical. Dito po pala is no placement fee. Ano po? Pagkakaalam ko pa rin kasi hanggang ngayon ganun pa rin, parang Middle East na sagot nila yung mga medical pasaporte, pero pwede pa rin po kayong magtanong. Pero syempre kapag po mag-a-apply tayo sa abroad, kailangan po talaga natin pa rin maglabas ng pera regarding to sa mga pag pinag-report po kayo, pamasahe ninyo, mga pang picture ninyo, NBI, mga PSA, mga birth certificate po ninyo kung kailangan, or mga police clearance, mga ganyan po yung mga requirements po ninyo kung pakukuhanin po kayo. Pwede po kayo mismong kumuha at kailangan po ninyo talaga ng pera in case emergency. Dun po sa mga mag-a-apply sa abroad, sinasuggest ko po na huwag kayo basta-bastang magre-resign sa inyong mga trabaho, lalo na po kung wala pa naman po kayong kasiguraduhan na visa or flight. Pwede na po kayong mag-resign kung currently po na nasa work, may work po kayo. Kapag po meron na talaga kayong visa, especially po, sure na sure kung meron po kayong flight.
In case po kasi na emergency, meron po kayong madudukot kung pinag-report po kayo or meron pa po kayong babayaran. Lalo na po sa pag-a-apply sa abroad, hindi po siya basta-basta na lahat ay libre or napakahirap po talagang mag-apply sa abroad kung lahat po ay iuutang nyo na lang po. Kasi mahirap po ang sahod ay pambayad nyo lang po ng utang. So, napakahirap po yun. Napakahirap po talaga yun. So, pasensya na po yung aking boses. Medyo nahirapan po ako magsalita. Kasi winter po kasi ngayon sa Hong Kong. So, meron po ako konting ubo talaga. So, alam ko naman po naiintindihan ninyo yung aking boses kahit na medyo napuputol. So, pasensya na po. Pero at least po na-share ko po sa inyo na wag po kayo basta-basta mag-resign sa inyong mga trabaho. Regarding po sa inyong mga katanungan o iba pa pong katanungan sa agency po ninyo, mismo kayo magtanong. Puntahan po ninyo at wag nyo na pong katamaran ang pag-a-apply. Kung interesado naman po kayo at gusto nyo pong makapag-abroad, gusto nyo pong makaipon, so i-grab nyo na po itong opportunity bilang isang domestic helper bound in Malaysia. Kung kayo lang po ay interesado talaga 100% na kayang-kaya nyo pong tapusin yung inyong kontrata, yung hirap po sa apply or pagtatrabaho po sa abroad, kung kaya nyo naman po ay i-grab nyo na po yung opportunity. So, ito po ay no minimum educational attainment po ang kailangan naman. So, napakaganda po para po sa may mga gusto or may pangarap po sa buhay at kayang-kaya naman po itong matapos yung kontrata, makaipon para po sa mga anak, pamilya. So, i-grab nyo na po itong opportunity. So, yun lamang po at maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa akin. Ngayon, 2024, i-share ko po sa inyo lahat ng aking kaalaman, lalo na po sa mga legit agency at sa mga job opportunity ngayong taon 2024. So, yun lamang po at maraming salamat po.